panalangin at pagsamo ng bayan mo. Ibaong Jesus Nazareno. Sambahin ang Lord. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Ibang Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Hindi ang talangin at pagsamo ng bayan mo. Ibang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
na sa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matutuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa puon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Tumayo na po ang lahat. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at madalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinhaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng naimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Pumasok po tayo sa tema ng Ebanghelyo. Pumasok tayo doon sa kaniyang sitwasyon na wala nang ginawa ang mga eskriba at pariseyo kung hindi bantayan ang grupo ni Jesus. Ang grupo niya ay ang 12 at yung mga sumusunod sa kaniya na iba pa. Kasama na doon, syempre, ang ating Poong Jesus Nazareno. Sa bawat galaw nila, kung saan man sila pupunta, ay palaging may nakasunod na mga eskriba at pariseyo upang pakinggan at tingnan kung ano ang kanilang ginagawa. Bakit po? Kasi sila din ay mga Hudyo. Ang mga pariseyo at eskriba ay Hudyo, kaya tinitingnan nila kung ang grupo ni Jesus ay sumusunod sa patakaran itinakda ni Moses. At eto na nga yung isa. Sa ating ebanghelyo, 2 parte ang ating mapapakinggan. Ang bridegroom at ang groom, na sa kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos, ang kasalan ay sumisimbolo sa isang bayang Israel, na ang ikakasal ay walang iba kung hindi si Jesus. Kaya ipiniliwanag niya sa ebanghelyo na hindi dapat mag-ayuno ang mga taong kasama sa kasalan. At sinabi niya ito upang ihanda ang kaisipan at kalooban ng kaniyang mga alagad sa darating na panahon. Sa ikalawang bahagi, gumamit si Jesus ng talinhaga. Talinhaga ng lumang damit at bagong damit na hindi mo pwedeng itakip sa lumang damit ang bagong damit. Sa pamamagitan nito, kaniyang ipinapakita ang pagkakaiba ng batas ni Moses sa pagkakaiba sa kaniyang batas. Ang batas ni Moses na halos alam lahat ng mga eskriba at pariseyo ay biglang pinagsasabong ng mga pariseyo at eskriba sa mga ginagawa at sinasabi ni Jesus. Hindi nila nauunawaan na si Jesus ang karurukan ng batas na ito at siya ang panibagong batas na ibinibigay mismo ni Jesus sa kanila. Subalit hindi nila ito naiintindihan dahil mas nakaugat sila sa luma. Mas nakaugat sila sa lumang tipan, sa lumang kautusan, sa lumang klase ng pamumuhay. Sa ikalawang bahagi ng ebanghelyo, muli ring ginamit ni Jesus ang talinhaga ng wineskin o lagayan ng alak. Hindi mo pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Kailangan kung ito ay lumang alak ang iyong ilalagay. At kung ito ay bagong sisidlan, bagong alak ang iyong ilalagay. Nangangahulugang kailangang lumalapat kung ano ang kanilang katuruan sa kanilang pamumuhay. Ang paggamit ni Jesus ng talinhaga ay pagpapakita rin ng katotohanan na dapat sundan at unawain ng mga bagong Kristiyano. Kailangang ito ay nakatuon kung ano na ang sinasabi, ginawa, ipinapakita ni Jesus sapagkat siya na ang ating sandigan at siya na rin ang kaduluhan ng lahat ng batas. Wala nang bagong batas na darating sapagkat ito ay napunuan na ni Jesus at ang kailangan na lang ay sumunod at yakapin ang kaniyang pagpapakita
ng halimbawa ng pagsunod sa mga batas na ito. Mayroon pong isang philosopher na nagsabi, every actualization is priorities. Kumbaga parang lahat ng bagay na aktwal ay mayroon pang mangyayari at hindi ito natatapos doon. Every actuality is possibility. Nangangahulugang ang lahat ng luma ay pwede pang mabago para sa tunay na pagtingin sa kadakilaan ng Diyos. Mayroong oras, araw at panahon na nababago ang lahat. At kailangan tayong sumusunod doon. Dahil kung hindi tayo susunod sa pagbabago, tayo ay mananatiling luma at hindi na muli pang magpo-progress para sa panibagong kahariang ibinibigay ni Jesus. Wala na tayo sa Old Israel. Ang New Israel ay ang simbahang itinatag ni Jesus upang maramdaman natin ang panibagong biyayang kaniyang ibinibigay sa pamamagitan ng kaniyang salita at halimbawa. Lahat ng actualization ay mayroong possibility. Ibig pong sabihin, kung ayaw pa nating tanggapin ang pagbabago, huwag nating susukuan ng iba na ayaw pang magbago. Darating ang panahon at pagkakataon, sa oras ng Diyos, magbabago ang lahat. Hindi tayo natatapos sa iisang yugto ng buhay, bagkus tayo'y naglalakbay upang mabago ang ating pananaw at mabago ang ating sinusundan, upang tayo'y maging kahulma ng Diyos habang tayo man ay humaharap sa hamon ng buhay. Ang upuan na inyong kinalalagyan ngayon ay saan galing? Sa puno. Ibig sabihin, ang puno ay hindi na natiling puno, but nagsakripisyo para maging upuan na ating ginagamit. Hindi rin yan mananatiling upuan habang buhay. Ito'y masisira. At sa kaniyang pagkasira, muli siyang magagamit sa ibang paraan. Ibig sabihin po, hindi tayo nakastuck sa iisang sitwasyon. Tayo'y pwedeng mabago kung tayo'y nakasunod sa salita at utos ni Kristo. Huwag nating sukuan ang ating sarili. Mayroon pa tayong magagawa. Mayroon pa tayong pwedeng gawin. Pwede pang mag-improve ang klase ng ating pamumuhay. Papalitan natin ang pamamaraang hindi tumutugma kung ano ang aking nais sa buhay. Mayroon pang pagkakataong magagawa kong mabago ang mga bagay na nakasanayan ko na. Pwede kong iwanan para sa maganda at maligayang pagbabago ng buhay. Kung tayo ay the new wineskin, ilalagay din natin ang alak o biyaya ng Diyos upang tumugma sa ating buhay. Sa araw-araw po ng pag-discover natin sa mga truths, little truths of life, mga katotohanan ng buhay, tayo po ay unti-unting nag-i-improve. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ang humulma sa ating lahat upang tayo unti-unti, kahit masakit sa pagbabago, mayroon tayong magagawa sa ating buhay. Masakit sa una dahil ito nga ang nakasanayan. Pero kung unti-unti we apply the possibility na mayroon pang mangyayari sa ating buhay, pwede nating gawin.
Nagsigarilyo ka kahapon, 10 stick. Ngayon, 5 na lang ang gawin mo. May nabago. Bukas, 4 na lang. Sa susunod na bukas, 3 na lang. May nababago. Ibig sabihin, mayroon kang ginagawa sa sarili mo at tinatanggap mong lumapat ang hamon ng pagbabago sa ating buhay. Para kung tayo man ay naglalakbay ng nahihirapan, unti-unti mararamdaman natin kung tayo'y yumayakap sa bagong desisyon ng ating buhay. Kumain ka ng baboy kahapon, kaya may arthritis ka ngayon. Eh di bawasan mo ngayon para bukas hindi mamamaga yung inyong paa. That's how simple it is. Pero dahil nakasanayan na natin, ayaw na natin ng pagbabago. Pero tinatawagan tayo ni Kristo na baguhin ang ating pananaw upang maramdaman natin ang pagbibiyaya ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Bagong sisidlang alak, bagong tao, dahil tayo'y nakahulma sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat.
Na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay, sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.